piyansa. Sir, sabi. Hindi, ano yan eh. Bali, pre-provide namin yung, ano, yung mga requirements para makapag-bill ng mga ano, kailangan sa korte. So, na-provide naman namin lahat. Sir, pwede ba namin malaman kung magkano ang bawat isa? Ang bawat isa naman ay 10,000. Kasi, so bali, 6 Sir, pounds ba ang inano sa inyo? Baliban dito sa Caloocan na Hall of Justice, meron pa kayo ibang kaso sa Mayroon pa, Las Piñas. Tapos mayroon pa sa Cavite, saka sa Muntinlupa. Sa San Juan, sir, balita ko mayroon din daw. Siguro kasi baka hindi pa lumalabas. Talagang pamimirisyo talagang ginagawa. Pero yung ginawa. Kuya, may tanong ako kuya. Ako yung nagtataka kasi sa judicial system natin, di ba, kayo po ang mga star witness. Bakit po lumalabas na parang kayo po ngayon ang mga kriminal? Kayo po, ayon sa aming kalamanan at ayon sa aming naobserbahan sa nangyayari ngayon, bakit tila yata na kayong mga star witness na magpapayag ng katotohanan para sa bayan at mamamayan, ay kayo pa po ngayon ang nalalagay sa bingit ng alanganin at kayo po ang nakakasuhan. Bakit ganon? Yan, ang gandang katanungan yan, kuya, kasi totoo lang, tama yung sinabi mo. So, kami yung nagwi-witness at lumalabas at kami pa yung inaakasuhan ngayon. Kagaya nito, andito kami ngayon. Mayroon kaming lalabas na warrant. So, nag-file kami ng for bill. Diyan sa yan. Kuya, tanong ko lang para maliwanagan ang lahat. Kasi napaka-importante ng inyong partisipasyon para sa pag-iimbestiga dito sa Ghost Project Flood Control. Dahil kayo po ay may mga personal knowledge. Ngayon, ang nakapagtataka, bakit ito po ba hindi nyo na itatanong sa loob kung bakit kayo ang nagkakaroon ng warrant of arrest sa mga kinaukulan? Dahil sila po ay dapat no bendalo ang nangyayari, pero bakit tila yata pati sila ay napapasunod sa mga bagay na baluktot? Kaya ito po yung katanungan ko ay para sa lahat. Bakit po, pwede nyo naman po at meron po kayong karapatan, kuya, na magtanong sa kanila bakit kami ang lumalagay na nakakasuhan samantalang kami po ang maghayag ng katotohanan para lumabas ang tunay na salarin sa Ghost Project na nagaganap ngayon. Sabi ko nga, ang attorney nga namin hindi nga umubra sa kanila sa mga pagbabaluktot nila eh. Dahil kami nga naglalabas, diba? Kami ang witness. Tapos, kami inaakusahan. So, parang wala kaming karapatan na magsabi ng katotohanan. Yun ang nakikita namin. So, walang patas na laban, kumbaga. So kumbaga sir, dito natin napapatunayan na ang selective justice talagang nangyayari. Oo, tama po kayo. At saka ito pa sir, may follow-up question ako sir. Regarding doon sir sa, di ba, marami tayong pinakita mga ebidensya po doon sa EDSA nung nakaraan na doon sa may EDSA kung saan tayo nag-ipon-ipon doon. Except for that mga evidence na nilabas natin doon sir, mayroon pa po ba tayong mas mabigat doon na ipapakita pagdating po sa final countdown kung baga? Oo, meron pa. Yes. So, kaya nga kami, hinahamon naman namin na imbitahan kami. Diba? Imbitahan kami para malaman ang katotohanan. Hindi kami natatakot na imbitahan kami. May nababalitaan nga namin parang binabaliktad na nila na hindi daw itutuloy yung investigasyon. Mali yun. Sir, kuya, kung hindi itutuloy ang investigasyon, bakit itinutuloy ang inyong warrant of arrest? Kasi kapag walang investigasyon, walang magaganap na pag-iimbestiga. Walang magaganap na anomalya kung gano'n dahil ihinto nila at hindi nila itutuloy. Nasa sa inyo po ang tunay na pagmamalasakit para sa bayan. Bakit sasabihin nila na ihinto nila pero pinagpapatuloy pa rin nila ang pagbibigay sa inyo ng warrant of arrest? Ito kuya, napakasimple lang yan. Gusto nila kaming patahimikin. Yun. Diba? Yan ang maganda. Gusto kami patahimikin pero Yun talaga. hindi nyo magagawa yun. Pero ang katotohanan kuya, nasa likod nyo ang taong bayan.
ang mamamayan na lalo na po kaming mga vlogger, kaming mga media ay laging nakabantay sa inyong kaligtasan. Kaya nga po kami narito at nag-uusisa dahil nagmamalasakit din kami para sa bayan at mamamayan. Lalo na po ngayon, darating ng pagbagyo at sigurado baba na naman ang buong Pilipinas. At dapat talaga magamit ang pondo ng bayan para sa mga proyekto ng flood control project na naging GOS. At kayo ang magpapatunay na talaga ito'y nagamit ng hindi maganda at napunta sa mga mali-maleta na hindi natin alam kung sino ang tumanggap. Oo, tama po kayo at nagpapasalamat po kami sa inyo na taga-media, mga vlogger at kayo ang taga-suporta at pinapaabot nyo yung tama lang. Walang kwanto. Walang lalabis, walang kulang. Walang ano to. Basta sa amin lang, lumabas kami at para sa bayan ito, para sa inang bayan. Para sa katotohanan lang to. Sir, excuse, follow up lang. Yung patungkol naman ho dyan sa patuloy ninyong pagsuporta bilang isang witness sa laban sa administrasyon, wala ho bang umali-aligid sa inyo para medyo magpahaging o mag-alok man lang? Mayroon na, may text pa nga eh. Wow. Mayroon na, nag-aalok. Hindi lang 100, hindi lang 100,000, hindi lang kung hindi million ang kwan nila, offer nila. So sir, ito ba, ano po ba ang naging pasya ninyo nung unang tanggap ninyo? Nasabi niyo na rin lang sa ngayon na may mga text sa inyo. Ano po ba nagiging pasya sa ngayon ninyo? Para sa akin kasi, sa amin, mananaig pa rin kasi yung katotohanan. Kung ano yung nilabas namin, yung pa rin. Tsaka hindi kami magpapasilaw dyan sa pera na yan. Kasi pera pa rin ng taong bayan yung iaalok sa iyo eh. So Sa kuya, Okay, thank you, sir. alala, kasama nyo ang Diyos at ang mamayang Pilipino. Nakabantay po kami at ang Diyos ay gagabayan kayo. Dahil nakikita namin at nakikita din ng Diyos na ang inyong pagmamalasakit, ang inyong tapang at paninindigan ay para sa bayan at mamayan. Sana po patuloy dahil ito po ay hindi na usapin ng politika. Usapin na po ito ng bayan at mamayan. Maraming salamat kuya. Maraming salamat po. Maraming salamat.